Kahit single na ako uli. Ha? Kasi wala na si Kuya. Mag-1 year na sa September. Pero ang masasabi ko, mag-uumpisa kayo ng inyong tunay na relasyon. Kailangan give and take kayo. Lahat ng bagong mag-asawa is hindi natin masasabi na walang problema. Una, sa pera. Trabaho. Sunod na yan, sa loob ng bahay. Magtutulakan na yan. Pero alam nyo, ang experience ko, mag 50 years na sana kaming kasal ng asawa ko sa December. Hindi ko alam sa ibang mag-asawa, pero parang ako yung nagdadala ng pamilya, ang babae. Kahit mali yung lalaki, kung ayaw mo ng away is, manahimik ka na lang. Okay? Kasi kung galit yung asawa mong lalaki, at magalit ka rin, anong mangyayari? Ha? Anong mangyayari? Umbagan na yan, hiwalayan na yan, pero pag mayroong kalmado sa isa, ninyo sa isa't isa, diba? Pag kalma yung isa, galit yung isa, hayaan mo na siyang galit. Ako ganun ako. Lalo na nung kasi 6 ang mga anak ko. 4 ang pinanganak ko sa Basilan, 2 lang dito sa Benguet. Kasi hindi ako taga rito eh. Taga Basilan ako pero Cebu at Leyte yung parents ko. Na-assign yung asawa ko 1974, doon kami nagkita. Hindi naman sabihin na tinutukan niya ako, pero minahal ko siya. Diba? Kasi hindi ikakasal yung dalawang mag-asawa kung walang pagmamahal. Diba? Oo. Masabi natin nung tumanda na siya, tumanda na ako, mayroon yung bagayan. Kasi hindi na yung tulad noon na mag-sweetheart pa kayo, press pa yung pagmamahal nyo. Pag tumanda na is, may kaiba na. Kasi may mga bata na eh. Malalaki na sila. Sa totoo lang, 6 ang mga anak ko, may isawa na silang lahat. Pero, yun ang na-experience ko, kaya, paggalit din yung babae, manahimik din yung lalaki. Huwag mong tapatan yung galit. Kasi pag tatapatan mo yung galit, wala talaga eh. At saka, hayaan mo yung, pag sa Ilocano, baybayan nga, mamaumawan pa ay ungat na. Di ba? Hayaan mong medyo lumamig na yung galit niya. Saka nyo pag-usapan, bakit ka nagagalit? Di ba? Sa totoo lang, yung asawa ko, iniwan kami ng almost 11 years. Oh, ha? 11 years pero walang naghiwalay sa mga anak ko. Kasi pinanindigan ko na mag-asawa kami kahit na pumunta sa abroad. Sa totoo lang, kasi wala na yung darling ko. At totoo yun, may asawa siya doon. Ha? May asawa siya sa Saipan. Pero sabi ko sa mga anak ko, pag balik-baliktarin man ang mundo is daddy nyo pa rin siya. Ha? Kahit kulang kami sa communication, pero nandoon pa rin yung respeto ko sa kanya. Kahit ganun ang nangyari. Umuwi siya after 11 years. Ang iba kong mga anak, nagka-college na sila. Napaaral ko sila sa sarili kong sikap with the help of our Almighty God. Diba? Kasi tayong mag-asawa, pag mayroon tayong panalig sa Panginoon, walang maghihiwalay. Walang maghihiwalay. May pagkakamali man, hindi natin masabi na lahat ng mag-asawa is perfecto. Hindi natin masabi yan. Kahit sino, kahit yung presidente, sabihin natin, tanungin natin. Kasi tao lang tayo. Ang perfecto lang is ang ating Panginoon. Kaya, ang masabi ko lang, manalig tayo, una tayong manalig sa Panginoon, i-commit natin lagi kung ano man yung ginagawa natin sa araw-araw. Kasi siya lang yung ating Savior. Kung mayroon na tayong pagkukulang, lalo sa trabaho, di ba? Umuwi yung asawa ko, na-stroke siya, na-paralyze pa. Ha? Pero
Sinalubong ko siya sa airport. Wala akong pera. Magkano lang bang sweldo ko sa Pine Supermart? 6 ang anak ko. Nag-uupa kami. Pero hindi yun ang pinoproblema ko. Ang pinoproblema ko, Lord, tulungan mo kami. Diba? Umuwi siya, ganun. Sinalubong ko siya sa airport. Umuwi siya, siya pa yung demanding. Ha? Siya yung demanding na umuwi siya. Na sabi niya, sino ang boyfriend ng nanay niyo? Sabi ko, wow. Sabi ko, ha? Magkakaisip pa kaya akong magbo-boyfriend? Na ganun yung 6 na anak na responsibilidad ko? Sabi ko sa kanya, huwag ka nang magtanong kasi marami akong boyfriend. May number 1 pa, si Lord. O, di ba? Kaya alam nyo, kung siguro hindi ko hinawakan ang relasyon namin, wala na, matagal na. Pero galit siya, galing ako sa trabaho, sabi niya, gabing-gabi na, hindi pa kayo umuwi. Ganun sabi ko, overtime namin sa trabaho, supermarket yung trabaho ko, di ba? Bumagyo man, uminit, may pasok kami. Tapos sabi niya, hindi daw siya naniwala, sabi ko, kung talagang gawain ko yan, noon pa, hindi ngayon. Kaya alam niyo, pag galit siya, ano sinasabi niya, pasok dito, labas dyan. Kaya sabi ko, ayaw ko ng away. Kaya ganun ang gagawin ng mag-asawa. Kung galit ang isa, hayaan mo lang, kasi matanggal din yun. Tapos, sa payan, di ba? Tumanda na kami. Ganito na ako. Hindi ka naman lalabas na hindi ka maligo, hindi ka magbihis. Sabi niya, sinong pinag-aanuhan mo? Sabi ko, dati naman akong ganito. Ba't ganon pa? Pero yung may gawain pala ng masama, siya yung nagdududa. Di ba? Kaya tandaan mo ha, pag siya yung galit, siya yung sa'yo, sabi, duda na yun. Siya pa yung may pagdududa sa akin na siya naman yung may gawain. Kaya lang, sa babae man at sa lalaki, give and take lang yun. Pag galit ang isa, huwag mo siyang patulan. Tulugan mo na lang siya. Pag ikaw din ang galit, di hayaan mo na lang. Kasi pag galit ang isa, galit ka din, walang nangyayari. Sabihin pa, hiwalay na tayo, divorce na tayo, ganun. Mag-annulment na. Di ba? Nung nangligaw, ganun ba yung usapan? Hindi, di ba? Kaya ganun. Nasa inyo yan. Kasi kung hindi ko siguro ginawa ang ganun, na ewan ko, ako kasi yung ayaw ko ng away na walang kabuluhan. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ko na yan problemahin. Ang problemahin natin is kung paano tayo lalago sa faith natin sa Panginoon. Kasi siya lang yung nandyan sa tabi natin. At kung ano man yung problema mo, ano man yung problema niya, pag-usapan nyo. Tapos ipag-pray nyo. Huwag nyong kalimutan yung prayer nyo gabi-gabi. Bago kayo matulog. Bago kayo magtrabaho. Kasi yun lang ang lakas natin. Siya lang yung paghuhugutan natin. Yun lang. Thank you.